Ano ba ang mga signs na ang lalaki na dinidate natin ay dapat na natin i-let go or kalimutan or mag-move on na at hindi na ipagpatuloy ang relationship ng isang tao? Dito lang po yan sa Joanne Speaks. Tayong mga babae ay dapat mahalin, respetuin at saka i-cherish ng isang lalaki or yung mga dinidate natin na lalaki. Kung itong tatlong ito ay hindi nila naibigay, dapat mag-move on na tayo at kalimutan sila. Pero may iba pong mga babae na hindi madali nilang i-let go ang isang tao. So, dito po ay bibigyan ko po kayo ng mga signs na dapat talaga i-let go nyo na. But before that, don't forget to subscribe, like, comment, and share. Okay? Sign. Yung ka-date nyo or yung dinidate nyo ay nag-ask na lalabas kayo or mag-date kayo, siya ang nag-ask, okay? Tapos, alam nyo naman na ang isang lalaki na yan or yung tao na yan financially stable. Siya ang nag-ask, siya ang nag-invite sa inyo na labas. Tapos, after na kumain kayo, sabihin niya na 50-50 kayo sa pagbayad ng kinain nyo. Ay nako, wag na. First sign po yan kasi ang lalaki po na financially stable at saka in love sa inyo, gusto ko kayo, mag-i-effort po yan kasi personality po talaga ng isang lalaki to provide, especially to the person that they love. May mga ibang lalaki na walang budget, di ba? Mag-a-ask yan ng date sa inyo. Yeah, they are existing. Pero like, they will just ask you like, you will go to the park, you will go to the beach, like public beach, okay lang yan. Pero kung ang lalaki talaga, magpa-impress at alam nyo na may pera, magpa-impress na you will go out, you will dine out, lalabas kayo, kakain kayo, tapos after, pagbayad pala ng bill, sasabihin na 50-50 na lang kayo. First sign po yan. So, let go na yan. Second, kung ang partner or ang ka-date nyo ay hindi open for communication, yes, red flag po yan. Kasi, kung ang ka-date nyo ay sinashut down niya yung sarili niya for open communication, then how will you grow with that person? Ang komunikasyon po ay very important. Diyan po nagsisimula na meron tayong emotional attachment sa isang tao. At while dating, diyan na po magsa-start na dapat open po tayo for communication sa ka-date natin. Huwag po kayong maghintay na he will open up to you na kasal na kayo. No po. While dating, dapat open na kayo sa isa't isa at maganda yung communication nyo. Yan po talaga ang foundation ng respect at saka openness sa isa't isa at saka yung emotional attachment sa isa't isa. At may mga ibang lalaki rin po na hindi sila willing to open up at first kasi meron silang mga trauma in the past. But you have to open up to them that communication is very important. But kung hindi sila mag-change, the same pa rin, is a very red flag. One of the worst or I will say the biggest red flag. Kasi importante po talaga ang komunikasyon sa isa't isa at huwag kayong maghintay na magpakasal na kayo or ilang years na kayo and you are still hoping na ang taong hindi mag-o-open sa inyo at hindi open yung komunikasyon ninyo, baka kayo nag-hope pa na maybe after 10 years, after 5 years o magpakasal na kayo, he will change. No. Dating stage, dapat
open na kayo sa isa't isa at ang komunikasyon nyo. Kasi kung walang openness, baka ikaw, after a few years, mag-shutdown ka rin at dyan na ang problema because you will seek attention to others. So, communication. 3. Hindi kanya binibigyan ng title. Yes. Nagdi-date na kayo, para na kayong magjowa, nag-kiss na kayo. Ano na yan, di ba? Hindi ka pa rin niya matawag-tawag na girlfriend. Let go of that. Kasi may ibang lalaki na sasabihin na matatakot sila sa isang commitment kasi meron silang past. Dapat finifix niya ang past niya and to move on. Kung serious siya sa'yo, he will respect you by giving you the proper name, which is his girlfriend. Meron ring ibang lalaki na they just want to have fun at akala nila kasi okay ka na walang title. Ito ang gusto ko kasi if I feel bad, I can just walk out without any commitment. So, ano ba talaga ang gusto mo? Gusto mo ba talagang tawaging girlfriend? Official girlfriend? So, sabihin mo yan sa kadate mo or sa boyfriend mo. Hindi yung parang wala lang sa'yo, kaya yung lalaki, happy-go-lucky lang. Gusto yan ng mga lalaki, lalo na sa mga lalaki na hindi committed. At kung may issue siya sa past, dapat i-fix niya at hindi kanya gagamitin. Kasi yan kung okay lang sa'yo and he has some issues na ayaw niya ng commitment, he is just using you for his own good. For his own good, kung ano ang gustong nafe-feel niya at kung kailan lang gusto niyang mag-exit, siguro, just to have fun with you. Pero kung ikaw gusto mo talagang gusto mo talaga na maging isang official girlfriend, dapat manindigan ka kung ano ang gusto mo at sabihin mo sa kanya. Fourth is, if there is physical and verbal abuse. Yes. Yung physical abuse, madali lang yan kasi mananakit sa'yo, okay, you walk out, of course. No one wants to be hurt physically. Madali lang yan, mag-exit tayo. Pero itong verbal abuse, mahirap to kasi karamihan sa mga babae, iisipin na ma-change yan or may nasabi lang yan na hindi maganda kasi may problema or normal lang sa kanya because his environment, ganyan magsalita or yung mga taong nakapaligid sa kanya, ganyan magsalita. But you know, girls, ang lalaki na nagmamahal sa isang babae, ayaw nilang masaktan yung minamahal nila. At dapat careful sila sa mga sinasabi nila para hindi tayo masaktan. So, wag na kayong umasa kung may verbal abuse talaga na nangyayari sa relationship nyo. That is very toxic. Wag na kayong umasa na he will change. Ang verbal abuse, marami ring effect yan. Ang physical abuse, okay ka lang, mag-exit. But ang verbal abuse kasi tumatagal kasi we are still hoping na there are changes. Kaya ang epekto nito, it will affect our health. Yes, health, physical health kasi dinadamdam natin nandito yung
verbal, nandito yan sa puso at sa kaisipan natin, hindi siya madaling kalimutan. Kaya nadadala natin, karamihan yan, may sakit sa puso. Tapos, it will also affect our self-esteem. It will break us as a person. So, kung may verbal abuse, physical abuse, for sure, labas na kayo, move on, do not go back. Verbal abuse, mahirap, right? Kasi you are still hoping. Pero, do not make it lasting. Do not make it long. Do not stay with the relationship anymore. Nagsisimula pa lang yan. Let go na kayo at move on. And 5, tinatago ka niya. Bakit ka ba tinatago? Like, walang nakakaalam na kahit mga kaibigan niya, pamilya niya, relatives niya, walang nakaalam na you are existing. Bakit ka ba niya tinatago? Tinatago ka niya sa girlfriends niya? Tinatago ka niya sa, siguro may asawa siya? Bakit? Or tinatago ka sa pamilya niya, sa parents niya? Kung tinatago ka niya at hindi ka niya ipaglaban, ano ang future mo? Ano ang future mo? Saan ka hahantong? Kung hanggang tago ka lang ng tago or tinatago ka niya. Para bang you are just there, para sa kanya, you are just there to satisfy him physically. Ikaw, okay lang ba sa'yo na ganyan? Like, ang tao pupunta sa'yo just to satisfy you, pero hindi ka ipinakilala sa mga mahal niya sa buhay, lalo na sa family niya. Okay ka lang ba na ganyan palagi? Have a self-respect naman. Kasi ang lalaki na nagmamahal, proud yan. Proud yan na ipakita ka sa family at friends niya. So sana, if you are in this situation, you have to tell your partner na kailangan ipakilala ka naman sa family niya at mga kaibigan niya. At kung hindi ka niya ipakilala, give me the reason bakit hindi mo ako ipakilala. Kung sasabihin niya na dahil iba, like for example, ibang lahi, ibang culture, paano yan? Ano ang solusyon natin dito? Kung sasabihin niya na kasi ang parents ko ayaw sa'yo, yung culture mo or yung religion mo or ikaw, yung trabaho mo. So, tanungin mo siya, ano ang gusto mong solusyon para matanggap nila ako? Ganito lang ba tayo? Tago ng tago? Kasi kung wala siyang solusyon at parang wala siyang interest na ipakilala ka, hindi yan maganda. Mag-walk out ka na and maghanap ka na ng iba na proud sa'yo. 6 na signs. Yung sasabihin ng lalaki na lahat naman ng lalaki na cheat. Oh my goodness. So, ano ang meaning sa'yo? Like, anong gusto niyang i-send sa'yo na message? Like, lahat ng lalaki nag-cheat. So, meaning, siya nag-cheat rin. Or mag-cheat. Diba? Ikaw, sinabi na ng partner mo na normal sa lalaki ang nag-cheat. So, parang, ini-introduce na niya sa'yo, ino-open up na niya sa'yo na siya, one day, ay mag-cheat or maybe right now while you are dating, he is already cheating or have someone or maybe you are the second one. So,
Ang lalaking magsasabi ng ganyan, na lahat ng mga lalaki ay nag-cheat, ibig sabihin yan, siya mismo ay gagawa niyan. Ikaw, okay lang ba sa'yo na may kahati ka? Okay lang ba sa'yo na ang partner mo ay gagawin yan in the future, or maybe now, he is dating a lot of women? Okay lang ba sa'yo yan? Kung ikaw, hindi yan makaya ng damdamin mo, let go. Have self-respect naman, girls. Huwag naman yung alam mo na babaero to, marami talaga at nag-open up sa'yo, ha? Hindi yung nagsisikreto, hindi tinatagot, nag-open up na talaga sa'yo na normal ang mag-cheat. Ikaw, okay lang ba sa'yo na ganyan, that one day, hindi lang ikaw ang babae sa buhay niya? Have self-respect naman. Kung ikaw, ayaw mo yan, let go na and move on. Find another man who will appreciate you and respect you. And the last sign is kung ang partner nyo or ang kadate nyo or ang jowa nyo, ninineglect kayo. Yung needs nyo, ninineglect at hindi kayo pinapakinggan. Alam mo, girls, ang relationship is like a teamwork. Hindi yan mag-work out kung isa lang ang may needs to work on the relationship. Dapat magko-cooperate pareho ang dalawa. At kung may issues ka or may issues ang relationship nyo at in-open up mo yan sa jowa mo, pero yung jowa mo parang wala lang at hindi cooperative at walang willingness to cooperate with you sa mga needs mo, especially if you are hurt, pero baliwala sa kanya, you have to move on. Kasi palagi na lang ganyan, di ba? Hindi talaga mag-work ang relationship kung ikaw lang ang who is the one who is trying to fix the relationship. Ito, girls, kumuha ka nga kayo ng papel, ha? Kuha kayo ng papel. May left at saka right. Sa kabilang side, ilista mo nga bakit mahal mo siya. Ilista mo rin kung ano ang mga ginagawa mo dahil sa pagmamahal mo sa kanya. Ano yung mga ginagawa mo sa kanya? Ano yung mga binibigay mo sa kanya? Siguro sasabihin mo na, I am so very understanding sa jowa kong ito kasi mahal na mahal ko. Sa kabila naman, ilista mo yan, ano yung mga ginagawa niya para sa'yo. Ilista mo nga kung meron siyang mga ginagawa na masasabi mong actions or mga sinasabi niya or mga sacrifices niya to prove that he really loves you. Yan, girls, magtataka ka kasi wala kang mailista. So, yun, girls, you need or you have the right to be loved and to be respected and to be cherished by a man and have a self-respect. So these are the 7 signs and I wish you luck. If it's time to move on and let go, do it and you can do it. Bye-bye. This is Joanne Speaks. Don't forget to subscribe, comments and like. Until next